Dalawang magkapatid ang bumalik sa pool para kunin ang singsing na nahulog, ngunit bigla silang nakulong sa ilalim ng pool. Paano sila makakalabas kung bawat minuto'y nagdadala ng mas matinding panganib? Makaligtas pa kaya sila? Welcome sa Cineflix PH. Enjoy sa panonood! Nilagay ng manager ang note regarding sa pag-close ng pool during holiday. Iniwan ni Bree ang singsing niya sa bag para maipagpatuloy niya ang practice niya. Nang magtagal, sumali rin sa pool ang kapatid ni Bree, si Jonah na bumalik mula sa drug rehabilitation. Samantala, ang janitor na si Clara ay nahuli ng manager dahil sa pagnanakaw ng pera sa lost and found room. Sinabihan si Clara na tapusin ang paglilinis ngayon sa pool at wag na siyang pumasok bukas. Isasara na ang pool, pinaalis ng manager ang mga swimmer. Habang nag-iimpake, napansin ni Bree na nawawala ang kanyang engagement ring. Nakita ni Jonah na nakaipit ito sa bakal sa tubig. Agad na sumisid si Bree para maibalik ang singsing. Gayunpaman, ang singsing ay nakulong sa rehas na bakal kahit si Jonah ay sumunod kay Bree. Sa pagkakaalam ng manager ay wala ng tao, kaya sinara na niya ang pool. Napansin nila ito at agad-agad umahon. Pero nasaraduhan pa din sila. Habang nagagalit si Jonah, sinubukan siyang pakalmahin ni Bree. Sinubukan nilang iangat ang takip at kalug-kalugin, ngunit sadyang matibay ito. Sinisisi ni Jonah si Bree dahil natrap sila. Sinabi ni Bree na mahalaga ang engagement ring niya. Sa huli ay nagkasundo na lang silang maghanap ng paraan paano makalabas. Nakakita sila ng butas, ngunit napakaliit lang nito. Ipinagtapat ni Jonah na nagsiselos siya sa buhay ni Bree habang nasa rehab siya. Ilang taon din ang ginugol niya sa rehab. Si Bree ay may magandang buhay at malapit ng ikasal, habang si Jonah ay nahihirapan sa rehab. Nalaman ni Bree na sinadya ni Jonah ang ihagis ang singsing at nag-away sila. Nagpasya si Bree na balikan ang singsing at sa wakas ay nakuha na niya ito. Nang magtagal, sumang-ayon ang magkapatid na hindi na mag-away at maghanap ng paraan para makalabas. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Lumipas ang oras hanggang sa lumubog na ang araw, nagsara na din ang ilaw sa pool. Tumatawag ang boyfriend ni Bree na si David, ngunit nasa bag ang phone niya. Sinisisi ni Jonah si David sa mga oras ng pagtawag, ngunit hindi para subukang hanapin sila. Nagtalo na naman ang magkapatid. Ilang sandali pa, sumakit ang ulo ni Bree. Sinabi ni Bree na may diabetes siya 3 taon na ang nakalilipas. Ang sugar niya sa dugo ay mabilis na bumababa. Kung hindi siya regular na mag-take ng kanyang insulin shot, pwede siyang ma-diabetic coma. Tiniyak ni Jonah na kukunin niya ang insulin shot sa lalong madaling panahon. Nagawa ng dalawa na palakihin ang butas gamit ang isang pirasong plastic. Kinuwento ni Bree na ang kanilang ama ay isang lasinggero at gumagamit ng droga. Bigla nilang narinig na may nagbukas ng pinto. Ang janitor na si Clara ay naghahanda ng umalis. Nagulat si Clara na may 2 babaeng nakulong sa pool. Napagtantong naka-on ang camera, pumasok si Clara sa control room at pinatay ito. Ginalaw ang wallet ni Bree, kinuha ang kanyang cash, smartphone, and credit card. Pagkatapos ay tinanong ni Clara kung ano ang passcode ng telepono. Pinigilan ni Jonah si Bree na sabihin iyon nang magsimula silang magtanong sa kakaibang ugali ni Clara. Ibinunyag ni Clara ang kanyang nakaraan sa bilangguan at kung gaano siya nahihirapan ngayon sa kanyang mga anak at sa monthly expenses. Nang tumagal ay pinatay ni Clara ang heater. Binigay ni Bree ang pin code ng card niya, umaasang tulungan sila neto pagkatapos. Wala silang choice kundi palagpasin ang gabi. Nanghihina at nilalamig na si Bree, sumisid ulit si Jonah para tanggalin ang bakal. Dahil sa pagod at malamig na tubig, hindi kinaya ni Jonah at umahon agad siya. Sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging duwag at walang magawa. Nagyakapan ng dalawa para magpainit sa isa't isa. Kinaumagahan bumalik si Clara at galit na galit. Sinubukan ni Jonah na maging magalang at ipinapakuha ang insulin shot para kay Bree. Galit na galit si Clara dahil $80 lang ang laman ng card ni Bree. Sinabi ni Clara na hayaan na lang silang mamatay dahil sa kanilang katangahan. Nagalit si Jonah at kinuha ang plastic. Nagkunwaring umiiyak si Jonah at pinalapit si Clara sa butas ng takip ng pool. Habang inilalapit ni Clara ang kanyang tenga sa butas, bigla siyang sinaksak ni Jonah. Sumigaw si Clara sa sobrang sakit. Nagmadali si Clarang tignan ang sugat at subukang pigilan ang pagdudugo.
Binuksan ni Clara ang automatic pool system cleaner na naging sanhi ng pagkainom nila ng chlorine. Nagmakaawa ang dalawa at agad namang pinatay ni Clara after ilang minuto. Anuman ang mangyari, pakiramdam ni Clara ay tila wala na ang lahat sa kanya. Hiniling ni Clara sa magkapatid na magbigay ng something valuable at sinabing titigil na siya sa pagpapahirap sa kanila. Nagpasya si Bree na ibigay kay Clara ang kanyang singsing. Umalis ulit si Clara dala ang singsing. Umiyak si Jonah dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari at humingi siya ng kapatawaran kay Bree. Pagkatapos ng ilang oras sa tubig, nagsimulang magkaroon ng hallucination si Bree. Nakita ni Bree na bumukas ang takip ng pool at dumating si David upang iligtas siya. Bigla siyang nagising na pagtantong nawala si Jonah sa pool. Dahil sa pagod at lamig, dahan-dahang gumalaw si Bree at nakita niya si Jonah na may matalim na plastic sa kanyang leeg. Sinabihan ni Bree si Jonah na huminto at maniwala na mabubuhay sila. Sinabi ni Jonah na kahit malampasan nila ito, si Bree ay may tsansang magpatuloy habang siya'y malululong sa droga. Umiiyak si Bree at sinabing kailangan niya si Jonah at hindi siya iiwan. Sa wakas, nagkaayos ang magkapatid matapos ng mahabang alitan. Habang isinusuot ni Clara ang singsing ni Bree, muling tumawag si David. Binuksan ni Clara ang mga voice message at nalaman na tatawag si David sa 911 dahil hindi pa niya ito nakikita sa bahay. Nais ni Clara na mangako ang dalawa na lahat ng nangyari ay isisikreto nila o iiwan silang nakakulong. Sumang-ayon sina Jonah at Bree, yakap-yakap ang isa't isa sa masasayang sandali. Bubuksan sana ni Clara ang pool cover para palabasin sina Bree at Jonah, pero hindi na valid ang passcode na ibinigay ng manager. Nagalit si Clara pagkatapos ay umalis at hinayaan ang magkapatid na nakakulong pa din sa pool. Dumating ang pinakamatinding takot kina Jonah at Bree. Kinaumagahan tila na koma si Bree. Nagawang gisingin ni Jonah si Bree. Nanginginig at natatakot na tila wala ng pag-asa. Nagpasya si Jonah na subukan ulit tanggalin ang bakal. After ilang ulit mabigo, ginamit niya ang damit ni Bree. Sa wakas at nagtagumpay din siya. Pag-ahon laking gulat ni Jonah na tuluyan nang nahimatay si Bree at nalunod sa tubig. CPR niya ito at nagkaroon ng malay. Ginamit ni Jonah ang kanyang natitirang lakas upang sirain ang cover. Sa wakas, nakatakas ang magkapatid mula sa pool. Mabilis na binigay ni Jonah kay Bree ang insulin shot. Biglang sumulpot si Clara na may baril na nakatutok. Nagbantang papatayin sila dahil nakita na nila ang mukha niya at ayaw na niyang bumalik sa kulungan. Gayunpaman na konsensya si Clara, dahan-dahang ibinaba ang baril at ibinalik ang singsing kay Jonah. Tumawag si Jonah ng pulis at ambulansya para tulungan si Bree. Sinabihan niya si Clara na umalis na. Sa huling eksena, tinanggap ni Bree ang singsing mula kay Jonah. Naiyak sila at sumunod sa pulis palabas ng pool. Mag-like at mag-subscribe para manood ng higit pang mga video tulad nito at huwag kalimutang i-on ang iyong notification. Nakakatulong talaga yan sa channel ko. Salamat sa panonood.